Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Eto po tayo mga kababayan, meron po tayong bibigyan ng opinion at reaction tungkol po dito sa ginagawang investigasyon ng Senado na puro na lang po sila in aid of legislation, wala naman po silang maipasang mga batas, kundi puro in aid of legislation, meaning for grandstanding. So ngayon, ang mainit na usapin ay ito nga pong People's Initiative diyan sa Senado, no? Itong inyong senador, Amy Tambalina Manotok Marcos Duterte, patuloy pong gustong sirain ang House of Representatives, no? Gusto niya talagang maalis ang kanyang pinsan bilang Speaker of the House. So sino ngayon ang sumisira sa Marcos administration? Kakaalyado, kakampi ng Pangulong Marcos ang kanyang pinsan na Speaker of the House. Gusto po nilang tanggalin yan. Di ba sabi nga ni Harry Roque, Pangulong Marcos, palitan mo na ang iyong pinsan. Yan din ang gusto nilang malaman. Itong si Amy, no? Sabi niya, walang kaibigan, walang kamag-anak para pagdating sa bayan. Pero pagdating sa bayan ngayon, siya ang sumisira. Kasi may personal interest. Interest niya protektahan ang pangalan ng kanyang ama, ang legasiya nito. Pero hindi niya ba naisip na ang nakaupo ay isang Marcos? Palagay mo ba, tatraidorin ng iyong pinsan ang iyong kapatid? Baka iba ang tatraidor sa Pangulong Bongbong Marcos. So ito nga po yung ginagawa nilang hearing dyan sa Senado na puro grandstanding lang naman tungkol po daw dyan sa People's Initiative na isinagawa ng kung sino man. No? Ang talagang pinupuntirya nila ay ang mga congressman. Sila na po ang gumawa ng division. Sila na ang gumawa ng animosity against the fellow lawmakers, no? So, meron po tayong ipapanood na video sa inyo, pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay-pugay sa lahat ng ating channel members, mga followers, subscribers, mga nagla-like and share ng ating videos, mga nagbibigay ng kanilang, nagsishare ng kanilang blessings, sorry naman po hindi nagbibigay, nagsishare ng kanilang blessings through super chat and super stickers during our video premieres at sa super thanks sa mga nagre-replay ng ating video. May God bless you all, no, mga kababayan. At salamat po, no? Umuusad na muli ang ating subscribers. Nakaka 21,000 na po tayo. Malapit na tayo sa road 25K. Pag nag 25K tayo, siguro makakainom ako ng Starbucks. Sa ngayon dito muna tayo. Wala, naubos na yung kape ko pala. Ang lamig po talaga dito sa lugar namin. Grabe. Nung isang araw, lumilindol. Grabe ang lindol, mga kababayan. Nakakatakot ang lindol. Na-experience ko na naman yan. No? I think, anong ba yun? 2013 ba yun? Yung malakas ang lindol dito during Semana Santa yun Easter Sunday. Buti na lang nasa San Diego kami. Ang epicenter nandiyan, malapit sa Mexico. 7.2. Nung nabalitaan ko yun, segue ko lang mga kababayan, nung nabalitaan ko sa news sa San Diego, napauwi kami ni Mrs. dito, 2 hours drive. Pagdating namin dito, bagsak lahat. Mga plato, baso, bukas yung aming mga cabinet, no? Bagsak lahat. Tapos, walang kuryente. Hindi ko mabuksan yung garahe, pambira. Yung kapitbahay namin, diyan na lang daw sila matulog sa yard kasi may mga aftershocks, mga kababayan. Pero iniwan namin tong bahay, no? Ay, bayaan, wag mo nang linisin kasi may aftershocks pa bayaan mo lang diyan. Basta safe tayo. Biyahe ulit ng San Diego. Para lang makita kung ano na nangyari sa bahay. Pero nakakatakot, no? Maya, bug, bug. Saka maririnig mo yung tunog yung ayan na. Dug. Grabe mga kababayan, parang yung pagputok ng pinatubo, ganun na ganun.
So eto po, no, punta na tayo dito. Sorry naman po kung napasegue tayo ha. Eto po yung video. Salamat po sa UNTV. Buti pa itong UNTV, hindi po ako kinaka-copyright, no? Hindi tulad nung ABS-CBN, nakakita lang ng mikropono nila, hindi naman sa kanila yung video. Kinopyright ako, mga kababayan. Tinanggal ko nga. Visit, no? Ito po, UNTV, salamat po sa inyo. At hindi po kayo nagka-copyright. God bless you po. Doon po sa mga hindi pa nakasubscribe sa kanilang YouTube channel ng UNTV, subscribe po kayo. Mababait po yan, no? Eto po, no? 4 minutes po ito. Pasensya na po kayo. Eto po, no? Parang baliktad naman yata yung buhay natin. Ngayon mag-iimbento ng dahilan, magdi-design ng project, pupunteriya yung mga beneficiary. Pero in the meantime, linagyan muna ng bilyon-bilyon. Yan na ba talaga ang patakaran ng DSWD? Magical Project. Ganito inilarawan ni Senator Amy Marcos ang isang proyekto ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa gitna ng pagdinig kaugnay ng umano'y suhulan sa People's Initiative. Ikinagulat niya at ng ilan pang senador ang 26.7 billion pesos na budget ng Anilay Magical Project na ayuda sa Kapos ang Kita program o AKAP ng DSWD. Kinwestiyon ito ng mga senador lalo pat hindi sila pamilyar sa programang ito. Nagulat din ako sa AKAP at mas lalo akong nagulat sa halaga. 26.7 billion. Isang programa na ngayon ko lang natuklasan at ngayon lang narinig. Ako rin medyo naging curious sa AKAP, ngayon ko lang narinig eh. Tanong ni Senate Deputy Majority Leader Joseph Victor J.V. Ejercito, ito ba ay proyekto sa pagitan lang ng House of Representatives at DSWD dahil aniya walang ideya ang Senado tungkol dito. Parehong reaksyon din ang nanggaling kay Senator Ronald Bato de la Rosa. If this WD declares that is foreign to them, saan nanggaling itong budget? Baligtad na pala ang budgeting process natin. Dagdag ni Senator Bato, kung Kongreso na ba aniya ang magdedesisyon sa proyektong i-implement ng ahensya at hindi na sila ang magre-request nito. Tugon naman ni DSWD Undersecretary for Legal Affairs Fatima Alia Di Mapuro, hindi ito eksklusibong proyekto kundi isang regular project ng ahensya, ngunit kasalukuyan pang inaayos ang mga regulasyon o guidelines kaugnay nito. Madam Chair, it is not an exclusive project or program for Congress. It will be regular program, but it is technically foreign in the sense that it has no guidelines yet. Aminado naman si Undersecretary Di Mapuro na hindi nila ni-request ang nasabing programa. Ngunit nanindigan siya na hindi ito basta inimbento lamang. Tugon naman ni Senator Amy, ang ganitong mga proyekto ay kailangang dumaan sa masusing diskusyon o pag-uusap. Hindi ito basta-basta lalo at napakalaking budget ang nakalaan para sa inilarawan niyang undefined, unnamed, unfamiliar with no guidelines at no target beneficiaries na proyekto. With all due respect, Yusek, that is not the usual budget process we're familiar with. There's always a very well-defined project or program before a line item magically appears in the GAA. It's fought over, debated, and discussed very, very thoroughly in the subcommittees as well as the plenary. This wasn't. Hinikayat na lang ng senadora ang DSWD na makipagtulungan sa investigasyon kung ano at para saan ba talaga ang AKAP na ito. Magtulungan na lang tayo. Alamin natin ang mga detalye nitong programang to. Pareho kami ni Senator Bato, ni Senator JV, Senator Risa. Nagugulat po kami kung saan to galing at ano ibig sabihin. Handa naman makipagtulungan ang ahensya sa Senado tungkol dito at bukas sila sa anumang usapin kaugnay ng kinuwestyong proyekto. Una nang lumutang ang usapin sa paggamit umano ng ayuda mula sa DSWD upang makahikayat ng mga pipirma sa isinusulong na People's Initiative upang baguhin ang saligang batas. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. So yan po, no, mga kababayan, maraming salamat po ulit sa UNTV. Hopefully hindi po tayo ma-copyright, no? And God bless po sa UNTV. So nakita nyo, no, talagang binubusisi ng Senado itong
People's Initiative Movement na ang iniisip nga nila, ang nag-initiate niyan ay ang House of Representatives, no? So sinasabi nila this is punong-puno ng corruption because of the bribery na kumbaga ginagamit yung ayuda para papirmahin ang mga tao sa People's Initiative, no, yung signatures, no? Kasi ang sabi nga ng Pangulo, dapat itigil nyo muna yung pagbibigay ng ayuda para hindi po pag-isipan ng masama na ginagamit nyo yung ayuda ililink sa People's Initiative. Yun nga lang, syempre, kawawa din yung mga taong dapat mabigyan ng beneficiary ng DSWD. Kasi yun po yung insinuation na you're using the ayuda para kumalat ng People's Initiative signature. Ngayon, kung mapapatunayan yan, then maling-mali, babatikusin natin. So dito sa Senado, they are doing a witch hunt. Witch hunt din ito, no? Lahat nung mga sinasabing tulad nitong AKAP daw, undefined line item sa GAA. So therefore, edi tanungin nyo na lang dyan, no? Dapat sumibol yan eh. Kailan ba napirmahan yung budget? 'Di ba? Kailan napirmahan yung budget? O tapos biglang may sumibol o kung meron kayong mga whistleblower diyan. Siguro hindi lalabas itong AKAP na ito na undefined sa line budget item. Hindi nyo yan mabusisi kung walang People's Initiative. No? Hindi nyo yan naalamin. Dapat meron kayong ano diyan, yung tagabantay sa GAA, yung General Appropriation Act, no? Na naaprobahan nyo na, di ba? Nag-bycam kayo. Oo, kompleto na. Maya-maya, dapat, kung bawat linggo, kung meron man kayong representante, sino ba yan? O, tingnan niya kung may pumasok kayong, may nilagay kayong undefined line item. Di ba? Ngayon, mabubusisi yan kung may mga ganito. O, salamat na rin. At kayo nag-iimbestiga, malalaman natin itong mga undefined line items. Pero, how do you connect that? The question is, paano yan i-connecta sa sinatabi ninyong bribery through People's Initiative? 'Di ba? O kung yung sinasabi nila na 20 million kada distrito, yan ba? Diyan ba kukunin yung pera ni Speaker? Mapapatunayan ba? O ano pa yung mga undefined line items sa GAA? Kasi sinasabi nung Undersecretary ng Legal Affairs ng DSWD, it's a new one, siguro kagagawa lang. Ngayon, tanungin ninyo yung sa House of Representatives, si Elizalde kasi siya ang chairman dyan. No? Siya ang chairman ng General Appropriation Committee. O, yan ba gagamitin nila para pangsuhol sa People's Initiative? Kasi yun eh. No? May punto naman si Senator Amy Tambalina. No? Pero ang tanong, mapapatunayan nyo ba? No? Na isa yan na gagamitin para sa pangsuhol o pang-ayuda kuno ng DSWD. O, dito pa lang, no, parang sinasabi na ng Senado na ang daming kabalbalan ng House of Representatives. Gumagawa sila ng paraan para, pangsuhol sa sinusulong nilang charter change na gustong amyendahan ang buong konstitusyon. Kasi natatakot ang Senado no? Na mawala talaga sila sa equation. Ang sabi naman ng Pangulo, nilinaw na. Pero patuloy pa rin. Matigas pa rin yung kanyang kapatid. Nilinaw na ng kanyang Pangulo, yung kanyang kapatid, na economic provision lang. No more. Pero anong sabi nung ate? Hindi. Mas matanda ako sa'yo. No? Hindi ka presidente, ako eh. Di ba? Imbestigahan pa rin namin. Witch hunt na lang to sa aking opinion lang, mga kababayan. Witch hunt lang. Talagang igigrill nila yung mga nandyan. Tulad na lang yung DSWD, itong inuuna nila, kawawa mga kababayan. Nakita nyo yan, no? Ang ganda-ganda nung Undersecretary na Legal Affairs. Parang hindi yata Pilipina yun no? Ngayon po, sumagot po dyan si Representative Elizalde siya ang chairman ng Appropriation Committee sa House of Representatives. Ano sabi niya? Ulat ng politiko.
pamumulitika lang. Iyan naman sila. Di ba nga yung nagbabatuhan sila ng salita itong itong Senado at House of Representatives. Yan nga si Joel Villanueva, putak ng putak. Di ba pinutakan din siya. Pag may pagkakataon tayo mga kababayan, kasi may sinasabi po yung ating kaibigan na nag-privilege speech sa plenary ng Senado at binabati ko sa mga congressman. Anak ng siopaw, imbis na mag-focus kayo sa charter change, sa tsatsya na yan, no? Iba, paninira, tinitira mo yung kapwa mo mambabatas. Sino ka ba? Kaya itong mga senador, feeling high and almighty po sila, mga kababayan. Kasi daw po, milyon ang mga boto nila, milyon. O yan, yari kayo sa congressman. Sabi nga nung mga congressman, sasalain namin sila kung sino ang hihingi ng tulong sa amin. Which is correct. Ang tanong, sino ba nire-representa ng Senado? Buong Pilipinas. Kung ang gusto ng buong mamayang Pilipino tanggalin ng Senado, waste of taxpayers money lang kayo. 24 people kayo, pero wala kayong maipasang batas. Di ba? Sayang yung 300,000 naman plus perks. Ano yung mga perks? Alam nyo na, di ba? Kung ano-anong mga perks. Ano sabi ni Saldico? Pamumuliti ka lang, tambali na. Saldico rejects Amy Marcos claim on AKAP use for charter change. Tingnan nyo. May insinuation ka agad eh. Hindi pa nga sila tapos mag-imbestiga. Ano yung sabi ni Amy Marcos, di ba? Amy Marcos tuloy. Amy tambali na. Huwag nyo nang tawaging Marcos. Sorry naman. No? Makipagtulungan na lang daw, magtulungan sila. Tapos sasabi mo for charter change. Where is the evidence? Di ba? Kaya tama si Ben Tulfo, si Idol Ben Tulfo na yung nagiging resource person, sila na ang may kasalanan. Wala ngang wala ngang burden of proof na yung accusatory, yung nag-a-accuse doon sa inaakusahan, guilty na. Kaya ang galing po ni Ben Tulfo sa mga ganyang bagay kasi kinastigo niya yung kanyang kapatid na si Rapi Tulfo, galit po siya di ba? Dahil doon sa sinabi ni Rapi Tulfo kay advisor ng peace si Carlito Galvez na corrupt yung ginawa nilang decommissioning sa MILF. Hindi niya pa nakikita yung buong report, sinabing corrupt na. Kaya nag-init si Secretary Galvez. Nag-init siya. Sabi ni Tulfo, pinandidigan niya. Basta ako, sinasabi ko, corrupt. May corruption dito. Gago. Kaya sabi ni Ben Tulfo, wala kang mapakitang ebidensya Yung ebidensya lies on the accuser. Ikaw nag-a-accuse pakita mong guilty siya. Wala Di ba? Grabe ito naman, ito si Amy. Sinabi niyang gagamitin daw yung AKAP, no? Yung parang bagong programang AKAP para dyan sa charter change. Ano ba ibig sabihin itong AKAP, no? House Committee on Appropriations Chairperson Bicol Party List Elizalde denied, Senator Amy Marcos claimed that the government's new cash assistance program, new cash assistance program pala yan, intended for nearly 4 families will be used for charter change signature drive. Quote, dinudungisan po ni Senador Amy Marcos ang malinis na intensyon ng AKAP na tulungan ang mga kababayan nating may trabaho ngunit kapos ang kita. Taong bayan na po ang bahalang humusga sa kanyang pamumulitika sa isang programang pantulong sa mahirap. Yan. Said that the ayuda para sa kapos ang kita. Ayun pala yung ibig sabihin ng AKAP Ayuda para sa kapos ang kita. Program will be utilized to assist beneficiaries such as construction workers, factory workers, grab drivers, food service crew, and other earnings less than 23,000 a month. Ikaw, Senadora Amy, ano ang iyong programa para sa mga taong ganito na nagtatrabaho naman pero hindi pa rin sapat ang kita? Meron ba kayong programang ganyan sa Senado? Tanong lang. Iniisip nyo pa ba yan?
Kung para talaga kayo sa bayan, nakaisip na ba kayo ng ganito? Nakaisip na ba kayo ng magandang programa para sa healthcare? Nakaisip na ba kayo ng programa para sa mga nurses o sa mga frontliners? Nakaisip na ba kayo ng programa para sa mga firefighters? Nakaisip na ba kayo ng programa para sa mga single parents, less privileged? Puro House of Representative ang nagbibigay ng idea. Kayo, ano ginagawa ninyo? Anong batas ang ginawa ninyo? Meron na ba kayong programa para sa mga guro? Ha? Wala. Puro ang idea nyo nanggagaling sa Kongreso? Nag-aantay na lang ba kayo ng batas na ipapasa ng Kongreso sa inyo? Tapos pag hindi nyo gusto, uupuan ninyo? For example, yung LEDAC bills ng Pangulo. Ilan lang ang naisulat ninyo na counterpart? 6, 7 bago kayong mag-break nung December. The rest, wala na. Inupuan nyo na yung tinapos ng mga LEDAC bills dyan sa House of Representatives. So, sino ngayon na mas kapanipaniwala? Di ba? Kayo mga kababayan, sinong mas kapanipaniwalang nagtatrabaho at yung namumulitika lamang? Yung kumukuyakoy sa kanilang mga upuan at kumukuda ng 300,000 pesos plus perks. Di ba? Nakakahiya naman kayo. Ayun naman pala ang programang ito. Bago pa lang eh. Ang tanong, bakit hindi nalagay sa JAA? Di tanungin nyo si Ko. Siya naman ang chairman dyan. Di ba? Kung bawal, mag-usap kayo. Kayo naman ang pwedeng maglagay niyan eh. Di ba? Kayo lang, Congress lang ang pwede. Hindi naman ibang departamento ng gobyerno. Kung ibang departamento ng gobyerno yan, bawal talaga. Pwedeng makasuhan. Eto, ba't hindi nyo nalang kausapin? Kundi tamang hinala kayo. Di ba? Maganda naman pala ang intensyon. Sana magkatotoo yan. Di ba? AKAP o yung ayuda para sa kapos ang kita was designed to provide a one-time 5,000 cash assistance to help nearly poor Filipino peoples affected by global inflation and the surge in commodity prices. It will be provided to families not covered by the 4Ps due to their income bracket. Quote, Congress stand by its commitment to enhance government support for Filipinos, particularly those impacted by the economic challenges posed by global inflation and ongoing geopolitical tensions. Correct. Ko assured the public that Senator Marcos' allegations are unfounded and that the AKAP funds will be implemented strictly in accordance with the provisions outlined in the 2024 General Appropriations Act. Ayun naman pala. Bakit hindi nyo na lang kausapin direkta si Elizalde ko? Di ba? Kaysa nagka-grandstanding kayo dyan. Napapahiya pa yung implementing agency niyan. Nakakahiya naman, no? Nadadamay tuloy yung mga taong walang kinalaman sa kanilang mga iringan. Di ba? Ang kinakastigo nila yung mga resource person. Why not directly go to that counterpart of yours, si Elizalde ko? Di ba? May question naman pala kayo. Bakit nyo ginigisa yung ahensya na mag-i-implementa? Di ba? Wala naman silang kinalaman dyan. They are just implementing what has been given to them to do. Trabaho nila. Gagampanan nila ang trabaho nila. Kayo, pinipigilan ninyo? Di ba? So, sino ngayon ang pumipigil para sa pagtulong sa mamayan? Sino ang pumipigil para sa kaunlaran ng bayan? Kayo ang humusga, mga kababayan. Eto pa. Eto pa tong isang kupal na ito. Sumingit pa. No? Doon nakita nyo, di ba sa video ng UNTV, si Ejercito lang, saka si Bato. Eto, isama na natin ito, mga kababayan. Sa politiko din. Sa Chacha, may ayuda. Sa Binagyo, wala. Bongo scores Rex Gatchalian over slow aid distribution for calamity victims. Ay, Miss Mio naman. Tingnan nyo naman ang dahilan naman nito. Dito pa lang sa title over slow aid distribution. Ano ba gusto nyo? Diba? Kakahiya naman tong mga to. Senator Christopher Lawrence Bongo on Tuesday aired his frustration on the leadership of the DSWD amid the reported slow distribution of financial assistance for victims of various calamities last year. Naging historian na? Bakit hindi ka nagreklamo last year?
Bakit ngayon nyo lang tinatapik ito sa Chacha? Why did you not voice out your concern during that time? No, nung merong may kalamidad sa lugar na yon, why you did not kinastigo itong DSWD? O bakit ang bagal ngayon? Bakit ngayon lang lalabas ang mga itong issue na to? Ito yung sinasabi kong historian eh. Chacha ang pinag-uusapan, tapos ang isisingit mo, ayuda. Di ba? Miss Mio naman. Go could not hide his grievances toward Social Welfare Secretary Rex Gatchalian during the hearing on the Senate Committee on Electoral Reforms, following reports that the agency's AICS program or assistance to individuals in crisis situation is allegedly being, the word allegedly, being used by some congressmen in gathering signatures for the People's Initiative. Allegedly. No? Suspetsa. Nag-aligasyon. Asaan ang pruweba? Di ba? Quote, ang punto ko bakit sa pagkalap ng pirma para sa People's Initiative meron kaagad na ayuda. Samantalang itong mga biktima po ng kalamidad nung nakarang taon, mga mahirap nating kabayan hindi po pinapansin ng DSWD, umaasa po sila sa tulong mula sa gobyerno. According to Go, Gatchalian promised to deliver that much needed aid for typhoon victims as early as November 2023. But until now, it seems that the Cabinet Secretary hasn't yet to fulfill his commitment. Secretary Rex Gatchalian, nabanggit ko sa iyo noon. Kilala naman po ang inyong pamilya na sobrang yaman at alam ko, matulungin ka naman po. Sana naman at tulungan ninyo po yung mahirap na nating kababayan. O tignan nyo, pati yung economic status ni Rex Gatchalian nasama na, personalan na. Ano naman kinalaman dyan ng personal status ni Rex Gatchalian? Di ba? Tanungin nyo, bakit? No, ang tanong diyan, bakit na-delay ang pagbibigay ng cash assistance sa ating mga nangangailangang mga kababayan? Bakit? Hindi yung kilala naman ng pamilya nyo, hindi naman madadala sa langit ang yaman. Ikaw, kaya tanungin ko ng ganyan, hindi ka ba masasaktan? Personal na yung atake mo eh. Atakihin mo yung trabaho ko, yung kakayahan ko, hindi yung atakihin mo yung pang-personal ko. Mayaman, hindi daw madadala sa langit. Bakit hindi mo rin sabihin yan sa Duterte? Antindi tulungan na lang natin, balikan nyo na lang po. Tandaan mo, Secretary Rex Gatchalian, minsan lang tayo dadaan sa mundong ito. Kung ano yung tulong na pwede mong gawin sa ating kapwa, gawin mo na ngayon, hindi na tayo babalik sa mundong ito. O tingnan nyo, kita nyo yung mga pasaring niya. Ito ba yung mga statesman? Very unprofessional? Ad hominem? Tinitira mo yung pagkatao ng isang tao. Ang pansinin mo, yung performance niya sa trabaho. Sorry mga kababayan, naputol po tayo. Ang ganda na nung thought process natin kay Senator Bongo na epaltiko din no? Naputol po Anyway, dapat ang pinapansin mo, Senator Bongo, ay hindi yung pagkatao, no? Hindi yung yaman nila. So what? Anong kinalaman nung yaman ni Rex Gatchalian at nung pamilya niya? Ang pakialaman mo, no? Ang usisain mo, yung performance niya sa trabaho. It should be only work-related. Hindi yung pagkatao, hindi yung yaman. So be it kung mayaman sila. Ang tanungin mo is how effective he is doon sa trabaho niya. Paano niya nagagampanan niya? No? Sinasabi mo, sinabihan mo siya noong 2013, o bakit hindi na nagagawa yon? Ano ang rason niya? O di ba? Hindi yung titirahin mo, kilala ang iyong pamilya na mayaman, sobrang yaman kayo, matulungin kayo, o so what? Hindi madadala sa langit. Yan din ba? Sinabi mo rin yan sa ibang mga government official? Kayo din, di ba? What are you doing? Ikaw, tulong ka ng tulong. Pero yung tinutulong mo, may mga pangalan at mukha mo pa nga Pinangangalandakan mo ba? Kailangan pa bang malaman yan? Di ba? Sabi nga, sana kung tutulong ka, ay wag nang malaman ng kaliwang kamay ang ginagawa ng kanang kamay and vice versa. Pero ikaw, ang laki-laki dun ng pangalan mo. O kung gaganunin ka namin, ano na? So nagsasalita ka ng ganito, unrelated No? Ad hominem. Ang tirahin mo yung performance. Sabi mo, I'll give you F. You failed. That's it. So what you gonna do next time? Di ba? May pang-ayuda kayo sa People's Initiative, pero sa calamity, wala. How did you find out?
You said allegedly. Napatunayan nyo ba na yung instead na pangtulong dun sa mga mahihirap o sa mga nasalanta ng sakuna ay ipinunta na bribery, pangsuhol sa People's Initiative? They have just said. Ha? Allegedly. The word allegedly. Nag-aakusa lang kayo. Nasaan yung pruweba? 'Di ba? Sinabi na yan na nadadawit yung pagbibigay ng tulong ng DSWD sa mahirap na kinakabit sa People's Initiative kasi may mga taong malisyoso. Ngayon, dito sa inyong hearing, dyan sa People's Initiative, na sinasabi nyo ng House of Representatives, patunayan ninyo. Kung totoo lahat nung inaakusa nyo sa House of Representatives, may ebidensya talaga na sila yan, kakastiguhin natin sila. Di ba? So ngayon you are throwing shades, no? Sa mga congressman. Kaya umaalma po ang congressman. Ngayon, binibira nyo ang DSWD. Di ba? Patunayan ninyo na sila ang ginagamit ng House of Representatives para po sa suhulan dyan sa People's Initiative. At ang masakit mga kababayan, dinadamay pa yung pagkatao, pati pamilya nitong si Rex Gatchalian. Di ba? Mali. Hindi mga statesman Personal atake, lalo na si Bongo. Yan ba? Ganyan ba kayo ng mga Duterte Bastos supporter? Ganyan ba ang dapat tularan sa inyo ng mga supporter ninyo? Hindi na po yan. Hindi na the apple doesn't fall far from the tree. Di ba? Ika nga nila. Kumbaga, yung nalaglag yung apple, hindi lumayo, kundi nandun lang sa paanan. Ibig sabihin, pare-pareho kayo ng likaw ng bituka. No? Pare-pareho kayong mga bastos. Ito pong nakakasakit dito. Kung ako kay Rex Gatchalian, sasagot ako dyan. Huwag nyo na pong pakialaman yung sa pamilya namin. Pakialaman ninyo yung performance ko sa trabaho. Huwag nyong idamay kung ano man ang meron sa pamilya ko. Di ba? Pang personal atake yan. Kayo, ano mararamdaman ninyo? Di ba? Tama, mali. Dahil lang dyan sa tiyatya kung ano-anong kinakabit ninyo. Focus kayo. Patunayan ninyo na may kinalaman itong mga congressman kung sino man sila may dyan sa People's Initiative, kung may kinalaman sila dyan sa pirma. Di ba? Hindi, puro kayo allegedly, puro kayo accusatory, ganun, pangbibintang, nagkikreate lalo kayo ng divisiveness. Feeling kasi ninyo, ulitin natin, you are high and almighty. Yun po yun, mga kababayan. So, yan po, kayo, ano pong inyong masasabi dyan, no? Pinanood natin yung video, yung kanilang investigasyon o hearing dyan sa People's Initiative na sabing may suhulan. Ginagamit ang kaban ng pera ng bayan para pangsuhol sa pagpirma ng mga kababayan natin sa People's Initiative. May line item po daw na hindi nila alam. Ang tanging nakakaalam lamang ay ang House of Representatives, mga congressman. Pero, binara na po sila ni Elizalde Co na siyang chairman ng Appropriation Act. At ganun din si Bongo, tumira kay Rex Gatchalian, ang secretary ng DSWD. So comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.